Bistadong ginagawa pa ang isang dike sa Plaridel, Bulacan nang dineklarang tapos na noon pang 2024. Sinibak na sa pwesto ang dating district engineer na lumagdang tapos na yan. Habang buhay namang blacklisted ang dalawang contractor na sangkot sa iba pang ghost flood control projects. At nakatutok si Joseph Moro. Taong 2024, idineklara ng contractor na Wawaw Builders na 100% na natapos ang flood control project na ito sa barangay Sipat, Plaridel, Bulacan sa tabi ng Angat River. Pero ito ang tumambad kay DPWH Secretary Vince Dizon, mga tauhan ng isang subcontractor na nagkukumahog na magtayo ng dike. Pinapatag pa ang gilid ng ilog at may bahagi pa ng dike na binubuo pa rin. Hindi sako loob niya. Hindi po, sir. Baka sako loob niya. Masisira din po ako pag ano. Pakita mo dito. Para hindi pasukin ng putik. Para hindi pasukin ng tubig tsaka putik. Bara lang, sir. Pero loob niyan, sir, buo? Opo. Buhos? Buhos yan, Yan, sir. Pero sa record ng DPWH, June 2024 pa raw 100% natapos ang proyekto matapos ang 3 buwan lamang na konstruksyon. Pero ang lumabas sa inspeksyon ni Dizon, wala talagang nangyaring konstruksyon. 3 linggo pa lamang kinontrata ang subcontractor o pagkatapos paputukin ng Pangulo ang listahan ng mga flood control projects sa bansa nitong Agosto. Patay na, pinipilit buhayin. Siguro, 3 weeks ago, umiinit. Nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo. Wala na to ghost project ito Klarong-klaro. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. Pero itong hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Taong 2024 nang sumingil na sa gobyerno ng 96.5 million pesos ang kontraktor na ito. Pero 3 linggo lamang ang nakakaraan ayon kay Secretary Dizon biglang hinabol yung pagpapagawa nitong flood control project na ito. At ang kontrata sa subcontractor, 700,000 pesos lamang. Tila questionable rin kung bakit naglagay ng flood control project dito gayong last na pagbaha po is 1997. Pero ngayon? Ngayon po, hindi naman. Hindi naman? Hindi naman. Hindi ka naman binabaha? Hindi naman po. Hindi ka ba nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din talagang bahain. Pero ito talaga, wala to last year. Ito. Yes po, bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. Ang nakapirma, natapos na ang proyekto, sina dating Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Sinibak na sa pwesto ni Dizon si Alcantara at pinasisibak na rin niya sina Hernandez at Mendoza. Pinakakasuhan din sa ombudsman ang 3. Obviously, criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. Sa isang text message, sinabi ni Alcantara na iginagalang daw niya ang aksyon ni Dizon. Dati rin niyang paliwanag sa Senado na pinagtiwalaan niya ang kanyang mga tauhan sa pagpirma sa mga proyekto pero inamin rin niyang pagkakamali niya ito. Sinusubukan pa namin makuha ang mga panig ni Hernandez at Mendoza. Habang buhay naman na blacklisted ang Wawaw Builders na pagmamay-ari ni Mark Arevalo na humarap sa Senado at nag-invoke ng kanyang right against self-incrimination. Blacklisted din ang Sims Construction Trading. Ito naman yung kontraktor dun sa isa pang ghost project na binisita ni Pangulong Marcos sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Pakakasuhan din sila sa DOJ. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag sina Arevalo at ang may-ari ng Sims Construction. Those who are clearly dummies and the real owners or the beneficial owners, hahanapin namin lahat itong mga multong to. Bulacan pa lang to. Kung ako kay Mr. Arevalo, ang advice ko sa kanya, I should just turn myself in right now. Kaysa naman siya pa ang makulong dahil dito, mukhang hindi naman talaga siya. Lahat naman ng 6 na undersecretary ng DPWH ang naghain na ng kanilang courtesy resignation. Pero pinagsusumite na rin ng kanilang courtesy resignation ang hanggang sa mga assistant district engineer. 2 linggo ang ibinigay ni Dizon sa kanyang sarili para organisahin ang ahensya. Problema kasi baka maubos.
Babaguhin din ni Dizon ang budget ng DPWH at isusumite ulit ito sa Kongreso. Susuyuri ng mga flood control projects, tatanggalin ang mga nadobleng proyekto at yung mga tapos na pero may nakalaang pondo pa rin. We have to really trim that fat because ang daming fat dyan sa budget na yan. Pasintabi na lang po sa aking mga kasamahan sa DPWH yung nagbuo nitong budget na to, no? Pati na rin kay Secretary Manny. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.